Hello everyone, this is your host. My name is Waray and I am the host of this YouTube channel, Waray OFW Talk Show. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ito pa ring viral na pahayag ng isang abogado sa mga biktima di umano ng mga EJK or extrajudicial killing di umano kasi hindi ito confirm na EJK. Ito si Attorney Cristina Conte na guest dito sa programa nila DJ Chacha at Manong Ted. At ito po ay binatikos ng mga netizen dahil sa kanyang pag-alma doon sa pahayag ng legal team ni PRRD sa The Hague tungkol doon sa isang requirement na kailangang i-produce na mga victim di umano dito sa inireklamo nilang kaso sa kay Tatay Digong. So, pakinggan natin itong pahayag ni Attorney Conte bago ako mag-react o bago tayo magbigay ng ating sentiments. At kung kayo po ay nag-a-agree dito sa pahayag ni Attorney Conte, welcome na welcome kayo dyan magpahayag. Sinadya po natin na tawagin siyang Attorney Conte kasi ang sabi nga ng mga netizen, konti lang daw ang utak nito. Pero sa totoo lang, ang totoong pangalan niya ay Cristina Conte. So yan po ang kanyang real name. So ngayon guys, i-play natin itong kanyang interview dito sa programa nila DJ Chacha. Pero hindi natin tatapusin kasi medyo matagal siya. So ito na po. Attorney? Ay, medyo lang tayo, may problema. Attorney? Evelyn, hello. Hello. Nasa Pilipinas na po ba kayo, Attorney? Yes, nasa Pilipinas na. Ayan. Diretso po tayo agad dito sa issue, no, kung saan ang kampo nga po ng mga Duterte ay ang gusto po nilang mangyari, mungkahin nila, limitahan sa national ID or pasaporte lang ang tatanggapin na valid IDs ng pre-trial chamber para po sa verification ng pagkakakilanlan ng mga biktima. Ano po ang reaksyon ninyo tungkol dito? Hindi makatao. Parang wala namang puso itong sina Attorney Kaufman at kumaga lutang dun sa sitwasyon sa Pilipinas. Parang hindi niya nga kilala. Mag-react muna tayo kasi dun sa sinabi niyang hindi makatao at parang lutang. Tinawag talaga niyang hindi makatao at lutang itong si Attorney Kaufman, no? Iyan ang problema talaga sa inyo na mga attorney na nagtatanggol dito sa mga biktima di umano o victim di umano ng EJK. Ngayon na hinihingian kayo ng legal document para sa mga magti-testify sa The Hague, umaalma kayo. So, idinala nyo doon yung kaso na to, so patunayan ninyo na kaya nyo mag-produce ng legal document para dito sa mga magbabiyahe na magte-testify doon sa trial na gagawin sa September. Ngayon, tatawagin mong lutang, tatawagin mong hindi makatao, kayo ang may kagustuhan yan na doon i-trial, di ba? Kung dyan ba naman ninyo ikinasuhan si PRRD sa Pilipinas, hindi sana kayo hiningian pa ng mga ganitong klaseng document. Sumunod kayo sa patakaran ng ICC o ng International Court. Kayo ang may kagustuhan yan na doon i-trial, kaya huwag kayong umalma kung ano man ang hingiin sa inyo ngayon. Ang problema nyo ngayon kung paano ipoproduce itong mga document. Kasi ang pagkuha ng passport sa Pilipinas, alam naman natin, ay kailangan mag-present ng 2 valid ID. Sinasabi niyong 30,000 victims. So ngayon, patunayan ninyo yan. Kapag mag-testify sila, kailangan ninyo mag-secure ng document kasi paano sila magta-travel. At bilang OFW, hindi namin matanggap na sasabihin mo na ang passport ay para lang sa mayayaman. Ibig bang sabihin yung mga kababayan nating nag-abroad, lalo na yung mga nasa domestic side, ay mga mayayaman dahil nakapag-produce sila ng passport?
Nasaan ang hustisya dyan sa sinabi mong ang passport ay para lang sa mayayaman? Ano ang tingin mo sa mga OFW? Do you think kung mayayaman ang OFW dahil kadamihan sa mga nakapag-produce ng mga passport ay mga overseas Filipino worker, ang tingin mo sa kanila ay mayaman? Bakit pa pala sila nag-abroad? Kung mayaman naman pala sila, dahil ang conclusion mo, ang passport ay para lang sa mayayaman. Bakit nga pala kami nagtsatsaga dito sa ibang bansa? Bakit nga pala kami nagtitiis magkudkod ng unidoro ng mga amo? At bakit nga pala kami nagtitiis sa homesickness, sa mga discrimination, sa mga bullying, sa mga racial racism ng mga ibang lahi? Bakit pala kami nagtitiis? Sabi mo, mayaman ang mga nagpo-produce ng mga passport. So, ibig bang sabihin, ang tingin mo sa mga OFW nagpunta sa ibang bansa para maglaro lang? O para magpakitang gilas lang dahil ang mga nakaproduce ng passport, kadamihan mga OFW at tingin mo mayayaman? Nasaan, attorney, ang hustisya dyan? Mukhang dismayado na kayo para mag-produce ng mga document nitong mga victim di umano. At sinabi mo pa, attorney, na hindi ko matanggap bilang isang mamayang Filipino. Ngayon mo sinasabi sa amin via YouTube at napapanood ito sa buong mundo na ang ICC ay victim-friendly. Paano mo ma-justify na ang ICC ay patas kung ikaw mismo nagsabi in the whole world na mapapanood na ang ICC ay victim-friendly? Paano kung hindi naman pala nagawa ng dating Pangulo yung mga ganyang inaakusa ninyo, tapos sinasabi mo na victim-friendly ang ICC? So, ibig sabihin, yung International Criminal Court ay pumapanig lang sa mga biktima di umano kahit hindi pa napapatunayan na kahit wala pang sentensya yung inaakusahan nyo. Nasaan ang hustisya dyan? Kaya ba ganun ang rason ninyo na doon na lang sa ICC i-trial ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nakagawa ng malabayaning pagserbisyo sa ating bansa? Kaya ba ninyo dinala ito sa ICC dahil nakikita nyo na ang ICC ay victim-friendly? So bias pala ito dahil pumapanig lang pala sila sa biktima dahil at hindi na nila papanigan yung mga inaakusahan kahit inosente. So ngayon na hinihingian kayo ng mga requirements na ganyan, aalma kayo. Akala nyo ba hindi ito makakarating sa legal counsel ni PRRD itong interview mo? Of course, maraming mga Filipino doon na pwedeng mag-interpret ng iyong interview. Hindi ito maaaring hindi makarating kay Attorney Kaufman itong statement mo na ang passport ay para lang sa mayayaman. Nagpapatunay lang yan na hindi nyo kayang i-produce at hindi nyo kayang paano ba sabihin, hindi nyo kayang ipagkumpara yung mga sinumpaang affidavit ng mga victim doon sa kanilang personal details na magiging passport nila in the future kung sakaling i-required talaga ito. And I think hindi dyan magbabago ng pananaw si Attorney Kaufman na hindi ipaproduce itong mga magte-testify sa ICC ng legal document which is ang passport or national ID. Walang bansa yata sa panahon ngayon na walang dokumento ang isang netizen. Kasi kung hindi tayo nagpo-produce ng ganung very important document, ibig sabihin wala tayong sariling panindigan sa sarili nating mga bansa kung yan ang pagpapipilitan mo. Kasi ngayon, alam mo, isa pa sa naalala ko, yung national ID na yan, si Tatay Digong ang sa ayon sa pagkakaalala ko, si PRRD niyan ang nag-push para magkaroon tayo ng identification
card kasi sa mga bansa, sa mga third world country, I think tayo lang yung hindi talaga natin nire-require ang magkaroon ng national ID. At kung hindi ako nagkakamali, ang national ID ay binigyan talaga ng diin ni PRRD na magkaroon tayo ng ganyan. Kaya gawin ninyo yung inyong tungkulin. Gawin ninyo ang hinihingi sa inyo ng legal team ng PRRD. Kaysa sa umangal kayo dyan sa mga interview, gawin nyo na lang. At alam ko na mahihirapan kayo dito mag-produce. Dahil nga sa pagkuha pa lang ng passport, kung hindi ito i-hocus-pocus, kailangan nyo mag-present ng 2 valid ID bago kayo gawan ng pasaporte. I hope itong hinihingi ng legal team ni PRRD ay magawa ninyo dahil kayo ang nagsuko sa dating Pangulo sa dahig. Kaya huwag kayong aangal kung anong ipa-produce sa inyo ng defense team. So yun lang ang opinion ko kasi bilang OFW, masakit sa amin na sabihin mo na ang passport afford lang man ng mayayaman. Kasi kami bilang OFW, marami ang sumasaludo sa amin at walang nag-OFW na walang passport. Kaya hindi kami naniniwala sa iyo na ang passport ay para lang sa mayayaman dahil paninindigan namin na kadamihan sa mga lumabas sa ating bansa at naging bagong bayani dahil sa ambag sa ekonomiya sa pamamagitan ng remittances ay ang mga OFW. Kaya hindi kami pabor sa sinabi mo na ang passport ay kaya lang i-produce ng mayayaman. So yun lamang po, sana ay sa tama lang tayo. Yung hindi na kayo umangal doon sa mga hinihingi ng requirements ng defense team ni PRRD dahil kayo ang may gusto nito na isuko ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC. So yun lamang po, maraming salamat and I will see you on my next video.